Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Tawagin niyo na lang po akong Banjo. Hindi ko tunay na pangalan. Ako po ay 29 years old na ngayon at tubong Agusan del Norte. Simple lamang akong tao, Papa Choy, na lumaki sa probinsya. Sanay sa hirap at trabaho. Hindi ako perpekto at marami rin akong maling nagawa. Kaya po ako sumulat ngayon kasi gusto ko lang ilabas yung bigat ng dala ko. Baka sakaling sa pagkukwento ko ay may matutunan din ang iba sa naging pagkakamali ko. Kakauwi ko lang noon galing bukid, pawis na pawis pa ako at may putik pa ang tsinelas ko. Pagpasok ko sa bahay ay nakita ko si tatay na tahimik lang na nakaupo sa bangko. Parang may iniisip. "Sakto, andyan ka na," sabi niya. Umupo ako sa tapat niya habang umiinom ng tubig. Doon niya sinabi na tumawag daw si Tita Claire. Hindi niya tunay na pangalan. Biyuda na ito simula nang mamatay ang asawa niya. Yun ang kapatid ni tatay. Nasa Maynila na raw si tita at naghahanap ng driver. At ako raw ang gusto niyang kunin. Napakunot ako ng noo. "Ho? Ako? Tay, wala naman akong alam sa Maynila. Hindi pa nga ako nakakasakay ng LRT." Biro ko, pero may halong kaba. "Masasanay ka rin. Hindi ka naman pababayaan ng tita mo eh. Sayang ang oportunidad, anak. Maayos ang sahod mo doon. Stay in ka pa." Seryosong sagot naman ni tatay. Hindi ako agad nakaimik, Papa Choy. Sa totoo lang ay sa bukid lang umiikot ang mundo ko. Tricycle, palengke at sakahan. Ibang Maynila na nakikita ko lang sa TV. Matao at magulo na parang laging nagmamadali ang mga tao. Paano kung maligaw ako? Paano kung hindi ko kayanin? Pero tumingin ako sa loob ng kwarto namin. Naroon si nanay na nakahiga. Ilang buwan na siyang pabalik-balik sa doktor. Nagme-maintenance na siya ng gamot at hindi biro ang presyo. Minsan nagkukulang pa kami kaya hinahati-hati na lang niya. Malaking tulong yun sa gamot ng nanay mo at hindi na sapat ang kita natin dito. Mas mahina ang boses na dagdag pa ni tatay. Doon ako natahimik, Papa Choy. Hindi naman ako takot magtrabaho. Takot lang akong umalis. Ibang lugar na yon at ibang buhay. Pero naisip ko rin na hindi habang buhay nandoon lang ako. Baka yun na yung chance ko. Magdadrive lang po ba tay? Tanong ko ulit na parang gusto ko lang marinig na kaya ko. "Oo, maghahatid sundo. Mapagkakatiwalaan ka ng tita mo kaya ikaw ang gusto." Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung ready na ba talaga ako. Pero ramdam ko na kailangan para kay nanay at para sa pamilya. "Sige po tay, susubukan ko," sabi ko na lang sa huli. Ngumiti si tatay na parang nabawasan ang bigat sa dibdib niya. Sa loob-loob ko ay alam ko na doon na magsisimulang mag-iba ang takbo ng buhay ko. Mula sa tahimik na bukid, papunta sa magulong Maynila at hindi ko alam na doon ko rin makikilala ang mga taong magpapagulo sa isip ko. Panganay ako sa 5 magkakapatid, Papa Choy. Hanggang grade 6 lang ang natapos ko kasi kinulang na talaga sa pera. Simula bata pa lang ako ay sanay na ako sa bukid. Magtanim, mag-ani at kahit magbuhat ng sako, game lang. Ganun lang umiikot ang buhay namin. Kaya siguro maaga akong naging responsable. Kaya kahit saan na lang ako itapon ng tatay ay okay lang. Ayun, doon kay Tita Claire, nahipag niya. Halos 2 taon na siyang byuda at wala silang naging anak ni Tito Samson. Iniisip ko na lang na baka kaya ako ang gusto niyang kuning driver kasi malungkot siya.
Siguro kailangan lang din niya ng kasama sa bahay na hindi lang basta empleyado. Nang sumunod na araw ay maaga akong bumiyahe pa Maynila, Papa Choy. Halos hindi ako nakatulog sa bus kasi halo-halo ang nararamdaman ko. Excited, kinakabahan, tapos may konting lungkot din kasi first time kong lalayo ng ganun katagal. Bit-bit ko lang isang backpack at maliit na bag na may damit. Kaya mo to, Banjo. Sabi ko na lang sa sarili ko. Pagdating ko sa address na binigay ni Tita Claire ay nagulat ako kasi ang bilis ko lang siyang nahanap. Nasa isang tahimik na subdivision na may guard pa sa gate. Iba talaga sa probinsya. Malalaki ang bahay sa Maynila. Ang linis ng paligid at parang lahat ay nakaayos. Pagbaba ko ng tricycle ay napaanga talaga ang ulo ko. Grabe, ang laki ng bahay niya. Parang napapanood ko lang sa TV. May 2 palapag. May balcony, tapos may garahe na kasya siguro ang 3 sasakyan. At ang gate ay automatic pa. Ganito pala ang buhay ng mayaman? Sa isip ko. Pinindot ko ang doorbell at ilang segundo lang ay bumukas ang pinto. Doon ko unang nakita si Tita Claire pagkatapos ng ilang taon. Halos mapaluha ako, Papa Choy. Hindi ko alam kung tama ba yung isipin, pero parang hindi siya tumatanda. Oo, byuda na siya at alam kong lampas 40 na. Pero sa itsura niya ay parang late 30s lang. Maayos ang buhok, makinis ang balat at simple pero classy ang suot. Iba talaga siguro kapag may pera at pabalik-balik lang ng ibang bansa. Iba talaga ang glow. Banjo? Nakangiti niyang sabi. Ako nga po, tita. Medyo nahihiya pang sagot ko. Lumapit siya at diyakap ako. Ang laki-laki mo na at ang tangkad mo pa. Parang kailan lang, batang paslit ka pa eh. Ngumiti lang ako, Papa Choy. Sa totoo lang ay medyo conscious ako kasi galing biyahe. At hindi naman branded ang suot ko. Pero wala naman sa kanya yon. Kita ko talagang tuwang-tuwa siya nang makita ako. Pinapasok niya ako sa loob at mas lalo kong namangha. Ang laki ng sala, ang linis ng tiles at may chandelier pa sa taas. Yung sopa ay parang ang lambot-lambot at natatakot nga akong umupo kasi baka madumihan ko. Nagpahanda siya ng kape sa katulong niya. At habang nagkakape kami, ay ini-explain niya kung bakit niya ako pinapunta. Banjo, nakalib kasi ang driver ko ngayon. Na-aksidente siya last month. Buti na lang minor lang. Pero kailangan niyang magpahinga ng ilang buwan. Sabi niya, napangiwi ako. Ay ganun po ba? Oo kailangan ko pa rin ng maghahatid sundo sa akin. May mga meetings, errands, at kung ano-ano pang mga lakad. Kaya naisip kong tumawag sa tatay mo. Doon niya sinabi na si tatay daw sana ang kukunin niya, pero si tatay ang nagsuggest na ako na lang daw. Sabi ng papa mo kaya mo na raw. Marunong ka naman daw mag-drive at may lisensya ka na. Mas okay daw na ikaw kasi bata ka pa at mas may energy. Natatawa niya pang sabi. Napakamot ako sa ulo. Kinakabahan nga po ako, tita. Hindi po kasi ako sanay sa Maynila. Ngumiti siya. Masasanay ka rin. Nandito lang ako. Tsaka temporary lang naman. Habang nagpapagaling ang driver ko. Tingnan natin kung paano ang skills mo. Paulit-ulit sa isip ko yung sinabi ni Tita Claire na temporary. Ibig sabihin ay may chance na bumalik din ako sa probinsya. Kaya habang naroon ako ay kailangan kong galingan. Stay in ka dito since ang layo pa ng probinsya ninyo. May bakanting kwarto sa likod. Doon ang magiging quarters mo. Dagdag niya. Lalo kong napaisip, Papa Choy. Iba na talaga ang mundo na pinasok ko.
Mula sa simpleng bahay na pawid at yero. Tapos biglang nasa malaking bahay na may sariling kwarto pa. Habang iniikot niya ako sa bahay ay pinapakita ang garahe kung saan nakapark ang sasakyan na gagamitin ko, ay hindi ko rin maiwasang isipin na siguro nga ay malungkot siya. Malaki ang bahay pero siya lang mag-isa. Walang anak at wala na ang asawa, kundi mga katulong at helper lang niya ang naroon. Kaya nga siguro kamag-anak ng asawa niya ang kinuha niya. Hindi lang para magmaneho, kundi para may kasama rin siya. Pero hindi ko alam noon na ang pagdating ko sa bahay na yon ang magsisimula ng mga desisyong magpapabago sa buhay ko at sa puso ko. Kinabukasan, Papa Choy, maaga pa lang ay gising na ako. Parang 6:00 pa lang ay nag-aayos na ako sa garahe. Ini-inspect ko ulit yung sasakyan kahit kagabi ko lang naman nakita. Ayaw kong pumalpak agad sa unang trabaho ko. Lumabas si Tita Claire mga bandang 7:00. Simple lang ang suot niya, pero ang dating ay parang may lakad na importante. "Banjo, alis tayo ha. May imi-meet up lang akong best friend ko," sabi niya. "Opo tita," sagot ko. Sabay bukas ng pinto ng sasakyan para sa kanya. Medyo proud din ako sa sarili ko kasi parang legit na driver na talaga ang dating ko. Habang nasa daan kami ay tahimik lang ako at focus sa pagmamaneho. Grabe ang traffic sa Maynila, Papa Choy, at ibang-iba sa probinsya. Doon ay kailangang alerto ka palagi. Pero okay naman at kidaya ko. Pagdating namin sa isang private clinic na medyo sosyal ang itsura, ay doon ko na-meet si Osang. Hindi niya rin tunay na pangalan. Sa totoo lang, Papa Choy, akala ko nung una ay nurse lang siya o assistant. Kasi ang bata niya ring tignan. Nakaputi siyang coat, maayos ang buhok, tapos fresh na fresh ang dating. Pero nang lumapit siya kay Tita Claire at magbeso pa sila, ay doon ko nalaman na siya pala ang best friend na imi-meet nito. "Osang, ito si Banjo, mamangking ko. Siya muna ang driver ko ngayon," pakilala ni Tita sa akin. Ngumiti si Osang sa akin. Yung tipong diretsong tingin at hindi yung pababa o pakaliwa. As in eye contact. "Ah, ikaw pala yun? Ilang taon ka na, Banjo?" tanong niya. 27 po. Medyo nailang nasagot ko. "Taga saan ka?" "Sa Agusan del Norte po." "May girlfriend ka ba?" biglang tanong niya. Sabay tawa. Napatigil ako sandali, parang na-interview ako nang wala sa oras. Wala po," sagot ko sabay iwas ng tingin. Hindi ko alam kung normal lang ba yun o talagang ganun lang siya. Pero napansin ko na parang hindi niya inaalis ang titig niya sa akin. Parang sinusuri niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi naman bastos, pero ramdam ko ang mga tingin niya. Probinsyano vibes, tahimik pero mukhang masipag. Biro pa niya. Natawa si Tita Claire. "Masipag talaga yan. Panganay yan sa magkakapatid eh." Habang nag-uusap silang dalawa, ay tahimik lang ako sa gilid. Pero paminsan-minsan ay nahuhuli ko si Osang na nakatingin sa akin. Parang may gustong itanong pa pero pinipigilan lang. Sa isip ko, Papa Choy, ay baka friendly lang talaga siya. O baka curious lang kasi bago ako sa paningin niya. Sino ba naman ako? Isang probinsyanong binata lang na hanggang grade 6 lang ang natapos. At driver pa ng best friend niya. Habang naghihintay ako sa labas ng clinic ay naiisip ko yung mga tanong niya. Na kung may girlfriend na ba daw ako at bakit parang ang personal agad. Pero binaliwala ko na lang yun. Baka ganun lang talaga magtanong ang mga sosyal. Paglabas nila ay nagyaya si Osang na sabay na raw kaming mag-lunch. "Libre ko na," sabi niya pa.
Pagdating namin sa restaurant ay tahimik lang ako. Nakaupo lang ako sa kabilang side habang sila ni tita ang nagkukwentuhan. Pero minsan ay isinasali ako ni Osang. "Banjo, okay lang ba sa iyong Maynila?" "Medyo po, traffic lang po ang kalaban." Natawa siya. "Masasanay ka rin dito. Kailangan mabilis kang mag-isip." "Driver ko yan ha, huwag mong agawin." Biglang biro ni Tita Claire. "Hindi kinakausap ko lang." Sagot ni Osang, pero may ngiti siyang iba. Iba ang dating. Hindi ko alam kung asyomero lang ba ako, pero may kakaibang vibe. Pero pinilit kong wag lagyan ng Malaysia. Hindi naman ako gwapo na tipong hahabulin ng doktora. At lalong hindi ako bagay sa mundo nila. Sa isip ko ay trabaho lang yun. Kailangan kong mag-focus sa trabaho ko at huwag mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko pa alam noon na yung simpleng unang pagkikita na yon ang magiging simula ng mas komplikadong mga pangyayari sa buhay ko. Akala ko noon ay simpleng driver lang ako sa kwento nila. Hindi ko alam na magiging parte pala ako ng kwento nilang dalawa. Sa mga sumunod na araw ay mas nakilala ko pa si Tita Claire. Hindi lang bilang amo, kundi bilang tao, Papa Choy. May mga pagkakataon na sinasama niya ako sa puntod ng tito ko. Tahimik lang kami madalas. Pero minsan nagkukwento siya. Sinasabi niyang miss na raw niya ang asawa niya. Doon ko naramdaman na kahit gaano kalaki ang bahay nila at kahit gaano karaming yaman ang meron siya, ay may kulang pa rin. "Tita, bakit hindi na lang po kayo mag-asawa ulit?" Minsan ay napatanong ako. Natawa lang siya. "Sa edad kong to?" Biro niya, pero may halong lungkot. Hindi ko na dinugtungan pa. Madalas din niya akong yayain sa KTV pagkatapos ng meetings nila. Doon ko nakita yung ibang side niya. Yung masayahin pero halatang may tinatago. Iinom siya ng kaunti, kakanta at tatawa. Pero minsan, pagkakala niyang walang nakatingin, ay bigla siyang tatahimik. Hanggang sa isang gabi ay napasobra ang inom niya. Pag-uwi namin ay hirap na siyang maglakad. Inalalayan ko siya paakyat ng kwarto. Doon siya naging clingy, Papa Choy. Sige ang yakap ng yakap at parang ayaw bumitaw. Paulit-ulit niyang sinasabi na ayaw na raw niyang mag-isa. Papa Choy, litong-lito ako sa nangyayari. Hindi ko alam kung anong tama. Pero sa gabing yon, imbis na lumayo ay nanatili ako. At doon nagsimula ang isang bagay na alam kong hindi na dapat pa nangyari. Nadala siya ng emosyon. At bilang lalaki, Papa Choy, ay hindi na ako tumanggi pa. Kinabukasan ay parang walang nangyari, Papa Choy. Normal ulit ang lahat. Hatid sundo, kain sa labas at usap sa sala. Pero sa likod ng mga saradong pinto ay napadalas na ang pagsiping namin ni Tita Claire. Hindi na lang isang beses, kundi paulit-ulit. At sa tuwing nangyayari yon, ay nakikita ko sa kanya yung ngiti na matagal ko nang hindi napapansin. Mas masaya siya at mas active. Alam kong mali dahil asawa siya ng tito ko dati. Kahit wala na si tito ay parang may linya pa ring hindi dapat tinatawid. Pero sa totoo lang ay may parte sa akin na nasasabik din. At hindi ko maitatanggi yon sa sarili ko. Hanggang sa isang araw ay sinabi niya sa akin na babalik na raw ang original driver niya. Magaling na raw at ready nang pumasok ulit. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. "Ibig sabihin po, uuwi na ako?" Tanong ko. Sandali siyang natahimik. Akala ko ay tapos na. Ganun lang ba yun? Pagkatapos ng lahat ay parang wala lang? Pero nagulat ako nang sumagot siya.
May naghahanap din ng driver, si Osang. Ikaw ang gusto. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Relief ba o panibagong gulo? Lumipat ako kay Osang makalipas ang ilang araw. Tulad ni tita ay mag-isa rin siya sa bahay. Matandang dalaga kasi at busy sa klinik pero tahimik ang mundo pag-uwi. Isang gabi ay niyaya niya akong uminom. Kwentuhan lang daw. Hanggang sa humaba ang usapan. Naging mas personal at mas malapit. Ramdam kong may lungkot din siyang tinatago. At tulad ng nangyari sa amin ni Tita Claire, ay may mga sandaling hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pati si Osang ay nasipingan ko na. Mas napadalas din ang pagtabi namin ni Osang Papa Choy. Sa bahay naman niya ako nag-stay in. Kaya halos gabi-gabi kaming magkatabi na matulog. Pero walang level. Akala ko ay kaya nang ibaon sa nakaraan ang nangyari sa amin ni Tita Claire. Sabi ko sa sarili ko ay bagong simula na yon para sa akin. Trabaho lang at walang sabit. Pero isang araw ay nagulat ako nang sabihin ni Osang na pinapatawag daw ako ni Tita Claire. Banjo, pinapapunta ka ni Tita Claire mo sa bahay niya. May ipapagawa lang daw. Wala namang mali siya sa tono niya. Kaya pumunta ako, Papa Choy. Pagdating ko roon ay parang bumalik lang ang dati. Tahimik ang bahay at kami lang dalawa. Nag-usap kami sandali at nagkumustahan. Hanggang sa nauwi na naman sa pagsisiping. Doon nagsimula ang setup na hindi ko rin alam kung paano ko natanggap. Sa umaga ay minsan dumadaan ako kay Tita Claire. Dahil yun ang utos niya. Parang may kasunduan na hindi kailangang sabihin. Pagkatapos namin ay aalis na ako parang walang nangyari. Sa gabi naman, pag-uwi namin sa bahay ni Osang galing klinik, ay iba naman ang mundo ko. Siya ang kasama ko at siya ang katabi ko bago matulog. May mga sandaling seryoso ang usapan at may mga sandaling nilalaro namin pareho ang apoy. Paulit-ulit ganon ang nangyayari, Papa Choy. Araw-gabi ay dalawang buhay ang ginagalawan ko. Sa umpisa ay parang kaya ko. Akala ko kasi ay kontrolado ko yun. Pero habang tumatagal ay ramdam kong may mali. Hindi lang sa ginagawa ko kundi sa sarili ko. Parang unti-unti akong nahahati sa dalawa at hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang panindigan ang ganong klaseng lihim. Hanggang sa isang hapon ay nagkataon na nagkasama kaming tatlo. Nasa sala lang kami at kunwari ay normal na kwentuhan. Pero hindi ako mapakali, Papa Choy. Parang may kakaibang init sa hangin. Hindi ko ma-explain. At parang may ibang tensyon akong nararamdaman ng mga oras na yon. Habang nag-uusap sila Tita Claire at Osang, ay napansin kong madalas silang magbulungan. Yung tipong lalapit sa isa't isa. Tapos sabay tingin sa akin. Minsan ngingiti at minsan ay tatawa. Hindi masyadong halata pero ramdam ko. Alam kong ako ang topic. Kasi sa tuwing magbubulungan sila ay pareho lang sa akin nakatutok. Parang sinusukat ako. Parang may alam silang dalawa na hindi ko alam. At doon ako kinabahan, Papa Choy. Bigla kong naisip na paano kung alam nila ang lahat. O mas malala pa ay paano kung matagal na nilang alam. Habang tumatagal ay mas lalo akong hindi komportable. Sa unang pagkakataon ay naramdaman kong baka hindi lang ako ang may lihim. Baka ako pala ang pinaglalaruan ng dalawang babaeng akala ko ay ako ang nagpapaikot. Kinabukasan ay hindi na ako nag-isip pa, Papa Choy. Nag-resign ako kay Osang. Maikli lang ang usapan namin at hindi niya man lang ako pinigilan.
Sa totoo lang ay parang may konting pangmamaliit pa sa mga tingin niya na parang sinasabi na hanggang doon lang ako. Kaya mas lalo akong natauhan. Hindi na rin ako nagpaalam kay Tita Claire para saan pa. Wala namang maayos na dahilan para magkita pa kami. Mas mabuti nang tapusin kaysa pahabain pa ang mali. Pag-uwi ko sa Agusan del Norte ay doon ko naramdaman ang awa sa sarili ko. Alam kong napaglaruan ako. Inabuso ang pagiging mangmang ko sa mundo na kinasanayan nila. Pero hindi doon natapos ang kwento ko. Nag-enroll ako sa ALS, tinapos ko ang dapat noon pa ay ginawa ko. Ngayon ay may maayos na akong trabaho sa agriculture at mas nakakatulong na sa pamilya ko. Papa Choy, maraming salamat po sa pakikinig. Natutunan ko po na wag natin hayaang gawing laruan ng ibang tao ang kakulangan natin sa ating sarili. Kung may kulang sa atin ay punan natin ito. Hindi para gumanti, kundi para hindi na muling maliitin ni numan. Salamat po sa pagbahagi ng aking kwento. At God bless po sa inyong channel.